Samantala, isang nakakabahalang kwento ang aming natuklasan, bagamat di na bago ang iligal na bentahan ng bato. Napag-alaman ng inyong liga ng katotohanan na pati mga minor de edad ay naglalako na rin ng bato. Datunto namin ang ilan sa kanila sa lalawigan ng Quezon, ang kanilang kwento, una sa saksi. Ang peklat na ito ni JD nga tunay na pangalan ay tanda ng sakripisyong minsan niyang ginawa para sa pamilya, pero habang buhay niyang dadalhin. Taong 2006, lang mabuntis ni Jay ang kanyang asawa. 17 taong gulang pa lang siya noon at gipit sa pera. Dahil minor de edad, dinaya raw ang kanyang edad sa sedula para makunwa yung donor. Ang totoo, binenta niya ang kanyang bato sa halagang 110,000 pesos. Yun nga, ang sinabi niya sa akin, bata pa ako. Hindi sabi ko, dayain lang po natin yung edad ko kung madadaya natin. Sige, sabi mo, ginawa po ako 18. Kapag maaga kang kinunan ng kidney, ibig sabihin nun, mas mahabang bahagi ng buhay mo na nananatiling isang kidney na lang ang natitira sa'yo. Kaya hindi talaga ina-allow yon. Ang kwento ni Jay, isa lang sa 5 pang naitalang bentahan ng bato sa lalawigan ng Quezon na kinasasangkutan ng mga menor de edad. Ayon sa Asia Against Child Trafficking, may mga naiulat na underage kidney donors sa mga bayan ng Calawag, Lopez at Gumaca. Pero dati pa notorious ang Pilipinas pagdating sa iligal na bentahan ng mga bato na unang ibinunyag ni Jessica Soho sa isang dokumentaryo noong 1999. Katunayan, isa ang Pilipinas sa 5 organ trafficking hotspots sa buong mundo. Kabilang din dito ang China, Pakistan, Egypt at Colombia. Sa ilalim ng batas, bawal na magbenta at bumili ng bato at iba pang organs. Ang tanging pinahihintulutan ay ang pagdodonate ng mga patay na donor at living-related donors o yung mga kamag-anak hanggang ika-4 na degree. Pwede rin mag-donate ang mga di kamag-anak o yung living non-related voluntary donors basta't may ugnayan siya sa pasyente. Pero sa datos ng Asia Against Child Trafficking noong 2008, mahigit 400 ang isinigawang kidney transplant sa bansa mula sa mga donor na hindi naman kaanak at walang direktang kaugnayan sa pasyente. At 40% sa mga organ recipient, mga dayuhan. Pero tila baliwala ang batas para sa ilang recruiters ng kidney donors sa Quezon. Si Norman, di niya tunay na pangalan, nakapag-recruit na raw ng 3 menor de edad mula 2005. At siya mismo, nagbenta na rin ng bato. Kwento ni Norman, madali lang naman daw lumusot sa batas. Hindi mo alam ng magulang ko. Bali, malaman lang, may pera na. Ayos na rin. Tinatanggap na rin ng magulang ko. Paano gawa ng papa? Babaguhin namin yung edad niya. Tsaka yung taon niya, basta tatanda siya ng 21. Okay na. Ang taktika naman daw ng ibang ahente, nire-recruit ang donor pag malapit ng itong mag-18 taong gulang. Isang halimbawa si Totoy, di niya tunay na pangalan, na hinintay lang daw ang karawan bago siya inoperahan noong 2006. 17 years old. Ako pinuntahan ng ahente. Tapos, ilang araw lang pumunta ako dun sa sinama lang sa Batangas. Lampasan mo ko. Ang 110,000 pesos na natanggap ni Totoy kapalit ng kidney, pinambili niya ng tricycle. Pero ang halagang yan, ipinampalit niya sa habang buhay na pangangailangan para sa sariling bato. Parang bula lang daw na nawala. Nagsisisi pero hindi na, magsisi man ay hindi nandito na. Hindi na may babalik. Ginawa. Bago. Ayon sa National Kidney and Transplant Institute, problema na nga ang iligal na bentahan ng bato. Mas malaking problema pa raw na sangkot pa ang mga menor de edad dito. Kaya naman kumikilos daw sila para matuldukan na ang iligal na bentahan ng bato. Nadesisyonan ng gobyerno na eliminate yung mga illegal na brokers na yan, na kung ano-anong ginagawa, dinadaya yung tatanggap, hindi man lang ma-examine ng maigi yung mga magdodonate ng kidney. Sinigurado ngayon ng gobyerno na etong mga ito ay matatanggap ang dapat nilang matanggap. Sila ay masusuri ng tama, psychological at medical examination. Para sa saksi, JP Soriano, nag-uulat. Samantala, sa kabila ng mga pag-uulan sa bansa, ay posibleng mawalan pa rin ng supply ng tubig ang ilang lugar sa Metro Manila pagsapit ng Abril. Sa ngayon kasi, nananatili pa rin below normal ang tubig sa Angat Dam. Saksi si Marizo Mali. Kahit pa pumasok na sa bansa ang La Nina na nagdulot ng pag-uulan nitong mga nakaraang linggo, hindi pa rin umaabot sa normal level na 207 meters ang tubig sa Angat Dam, na isa sa pangunahing pinagkukunan ng tubig ng Metro Manila. Nasa 203.28 meters pa lang ito ngayong araw ayon sa MWSS. Kaya pangamba ng ahensya, posibleng maulit ngayong Abril hanggang Hunyo ang water interruption o pagkawala ng tubig sa ilang bahagi ng Metro Manila. Possibly April.
Bakit, sir? Pero kung hindi maganda ang maging resulta nitong by February or March nung rainfall, na in-expect natin na mayroon pa, so dahil La Nina, baka ibaba rin yung release, yung ibigay ng NWRB for release to water supply. Ang pagkukulang ng pagtaas ng level ng GAT up to December last year ay kagagawa ng El Nino. Dahil dito, nasa 39 cubic meters per second lang ang pinapayagan ng National Water Resources Board na i-release na tubig, higit na mababa sa normal na 46 cubic meters per second. Ang mga posibleng unang maapektuhan ayon sa MWSS, mga lugar na sinusuplayan ng tubig ng Maynilad sa Novaliches, Parañaque at Las Piñas. Pero di raw ibig sabihin nito ay kailangan ng mangamba ng publiko. Manageable water shortage. Dapat lang mag-conserve lang water at this point dahil hindi pa na-reach yung normal water level na GAT. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. Mga kapuso, wag munang itabi ang inyong mga jacket dahil ayon sa Pag-asa, asahan ang mas lalamig pa na lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Sa Baguio nga, bumagsak na sa 10 degrees Celsius ang temperatura. Saksi si Pia Arcangel. Kahit tapos na ang Pasko, nananatiling in ang mga jacket at iba pang pangginaw. Ang simoy ng hangin kasi malamig pa rin at ayon sa Pag-asa, giginaw pa raw. Dito nga sa Metro Manila, bumaba na sa 20.1 degrees Celsius ang temperatura ngayong araw. Mas mababa sa karaniwang 26 hanggang 32 degrees Celsius na nararanasan kapag hindi panahon ng taglamig. Lalo malamig na sa Tagaytay na nasa 18.6 na ang minimum temperature. Singlamig na raw ng Los Angeles sa Amerika tuwing tagsibol o spring. Pero wala pa yan sa tagos sa butong lamig ng Baguio City na 10 degrees Celsius. Kaya sa mga probinsya sa Cordillera, binabantayan na ang frost na nakakasira ng mga pananim. Hindi pa ito ramdam sa mga gulay ngayon. Pero nangyayari na ito sa mga tanim na strawberry ni Domingo Matthew na inabutan namin nag-aalis ng pasira ng pananim. Hindi makaporma ang bunga nila mabubulok. Ayon sa Pag-asa, hanging amihan daw ang nagdadala ng nararanasan nating malamig na panahon. Galing ito sa China kung saan panahon pa rin ng taglamig at ang temperatura umaabot sa below 0 degrees Celsius. Lalo pong lalamig yan sa darating ng araw kasi meron tayong historical data na napapakita sa bandang January hanggang February ay lalamig pa ang ating panahon. Ang inaasahang pagtatagal pa ng ginaw, ikinatuwa ng ilan nating kababayan. Minsan lang once a year naman lang dumadaan medyo malamig. Compared sa mainit, hindi siya sweaty. Ay, parang hindi ka dugyot. Pero kung maraming nag-enjoy, may mga sabik din naman sa pagbabalik ng init ng panahon. Sa panahon ng malamig, parang prone tayo magkasipon, magkasakit o lagnatin, ganun. Ako si Pia Arcangel, ang inyong saksi. At sama-sama natin saksihan. Una sa saksi, kala na may mini electric fan sa loob. Mas matipid daw kumpara sa kalang gumagamit ng kuryente at LPG. Hollywood star Lindsay Lohan, napalabas na sa rehab. Posibleng back to jail naman daw. Ang Pilipinas pasok sa top 10 best value destinations ang isang international travel magazine. Balita ang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sasama-sama nating pagiging saksi.